Number 5, Privilege 1. Second year na kami nito at siya yung PE instructor namin. Ewan ko lang kung ganito rin sa ibang university, pero dito kasi sa amin, especially sa PE instructors, may times na hindi kami sinisipot ng guro ng ilang meetings. Every week, 3 oras lang ang klase namin sa kanya. Nai-imagine nyo yung handang-handa ka na sa klase niya, tapos hindi naman pala kayo makikita. May patakaran kasi sila sa amin. Kapag 1 oras lang ang duration ng subject namin, kailangan naming maghintay ng at least 15 minutes sa classroom or meeting place. Kapag lumagpas ng 15 minutes at wala pa rin sila, ibig sabihin lang nun sobrang busy talaga nila at hindi na sila makakarating sa klase. Kapag 2 or 3 hours naman ang duration ng subject, malamang nasa 30 minutes din ang pag-aantay namin bago namin isipin na wala na talagang guro ang darating. Sa 2 taon ko na sa college, 4 na instructors na ang dumaan sa amin. At itong huling instructor nga na to ang masasabi ko talagang isa sa hindi nagbigay ng magandang karanasan para sa amin. 2 meetings na hindi niya kami sinipot, which means 2 linggo na ang lumipas at hindi pa kami nakapagsimula sa PE lessons namin, which is sports na pickleball. Nakapagtataka na talaga eh. Pansin kasi namin na ang section lang namin ang wala pang instructor nung 2 linggo na yon. Alam na namin ang pangalan ng instructor. Gumawa na nga kami ng GC para makasali siya. Pero ang hindi namin alam ay ang mukha pati ang ugali niya. At doon kaming lahat nagkamali. Sa pangatlong linggo, schedule ulit namin sa PE. As usual, hindi siya ulit nagpakita. Akala namin hindi na talaga siya sisipot ng araw na yun. Pero alam niyo yung nangyari? Bigla siyang nag-chat sa GC na nasa na ba daw kami. Like, take note ha, ilang beses na nag-chat ang class representative namin kung nasa na ba ang instructor naming to. Kung sisipot ba siya o hindi. Pero hindi naman siya nagre-reply. Instead, binalik niya lang sa amin ang tanong kung nasa na ba kami. Ito pa yung mas nakakagigil. Pansinin niyo na halos 20 meters lang ang layo namin sa pickleball court. Kasi doon naman halos lahat nagkaklase ang lahat ng PE sections. Pero alam niyo yung ginawa ng magaling naming instructor? Galit siyang nagsabi sa GC na doon daw kami magklase sa building malapit sa opisina niya. Kaya kami naman, kahit nalilito o nagugulat, sinunod namin siya. Kahit halos 1 kilometro din ang layo namin mula sa lokasyong yun, pumunta pa rin kami. At pagkarating namin sa building na yon, alam nyo yung mas nakakagigil? Nag-chat ulit siya sa GC at sinabing doon na kami magkita sa pickleball court. May sasakyan kasi siya kaya hindi niya maramdaman kung gaano namin inulit ang paglalakad pabalik sa lokasyong yun sa nakatirik na araw. At nung sa wakas ay nakita na namin ang magaling naming instructor, alam nyo kung ano ang dahilan niya? Bakit daw hindi namin siya hinanap sa court? Yun pala, ilang araw na rin siyang naghihintay sa lokasyong to. Ang dahilan kung bakit siya galit ngayon ay dahil hindi daw kami sumipot at nagsawa na siya kakahintay. Like, paano kami sisipot kung hindi niya pala sasabihin kung saan kami magkikita? May GC naman kami kahit hindi pa nagsisimula ang klase. Anong silbi nun? Isa pa, hindi namin siya kilala kaya wala kaming ideya sa patakaran niya. Tapos siya patong galit na hindi niya nagugustuhan ang kinikilos namin. Ni hindi niya man lang kami in-inform kung paano namin siya hahanapin o makikilala. To make the story short, wala kaming magandang halimbawa na maisishare sa iba tungkol sa instructor na to. Sabihin niyo ng mali kami o ano para makaramdam ng ganito. Pero gusto ko lang sabihin na siya ang isa sa mga naging guro namin na muntik nang magpabagsak sa buong section ng walang eksaktong rason. Number 6, the bias. Alam niyo ba yung ironic sa professor na to? Bias siya at yung subject na tinuturo niya sa amin ay tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa media, tulad ng news writing, pati sa TV at radio broadcasting. Hindi maikakaila ang expertise niya sa pagtuturo ng subject na to. Pero kasi sa mismong galaw niya sa totoong buhay, parang hindi na talaga niya tinatago yung pagiging bias niya. Sa second year namin, halos patapos na rin dito ang first semester. May project kami sa kanya tungkol sa requirement na kailangan naming mag-broadcast sa totoong radio station. Sarili naming script tapos ipapasa namin ang final output sa kanya. Ngayon, hindi na sinabi ang eksaktong deadline ng output, which is kapag hindi namin nagawa ay automatic incomplete ang grado namin. Masaklap yun sa isang college student kaya talagang hanggat maaari ay iniiwasan naming mangyari ang ganon.
Pero dahil sa pagiging bias ng guro na to, one time sinabi na lang niya na isang araw na lang ang deadline ng output. So kinabahan kami. Kasi script pa lang yung nabuo namin. Tapos kasi ang patakaran para makapasok kami sa isang radio station ay kailangan namin ang pirma mismo ng instructor na magpapatunay na official activity ang ginagawa namin. Ang nakakagalit pa ron ay hindi namin nakuha ang pirma ng instructor namin. Hindi namin siya tinanong kasi sinabi niya sa instruction noon na hihintayin namin ang formal letter at pirma mula sa kanya. So naghintay lang kami kasi ayaw naman namin siyang madaliin. Pero ang kinalabasan, siya patong nagulat kasi nga bakit daw hindi pa kami natatapos sa output na yun, malapit na raw ang deadline. Hindi ba niya alam na siya yung dahilan kung bakit hindi pa kami natatapos? Buti pa nga yung radio station mismo, sila na ang nagbigay sa amin ng schedule kung kailan kami makakapasok. Pero itong instructor namin, mas pinapahirap pa talaga yung buong proseso. Number 7, the observer. Bilang isang education student, mahalaga talaga ang experience kung paano ka magturo sa harap ng lahat. At ang instructor na to, siya na ang nagtulak sa amin na mapunta mismo sa isang real-life teaching environment. As in, sa buong klase namin, nag-o-observe lang siya at miminsan lang kung magsalita. Binubuka niya lang ang bibig niya kapag may instructions o comments siyang binibigay. At lahat kami sa klase dito nakaranas ng unang individual reporting sa classroom. Isa sa hindi ko makakalimutang activity na binigay niya ay nung pinagturo niya kami ng 8 estudyante sa totoong mga paaralan ng kami lang. Siya na ang nagbigay ng letter at evaluation checklist, pero kami ang kailangang mag-provide ng estudyante at certified na guro para mag-evaluate sa sarili naming performance. Oo, outside campus ang activity na to. Kahit saang lugar pwede basta totoong guro at estudyante ang mahahanap namin. At yung edad ng mga bata ay dapat angkop din sa lesson plan na napili namin. Buti na lang talaga malapit lang sa bahay namin ng isang elementary school, kaya mas madali kong natapos yung sa akin. Pero yung iba talaga kailangan pa nilang bumiyahe ng malayo at magpuyat para gumawa ng sariling learning materials para sa mismong pagtuturo. Hindi ito isang simpleng reporting lang na kahit Manila paper at marker ay sapat na. Doon ko nalaman kung gaano ako kaswerte sa activity na yun.